Hindi tumitigil ang Pilipinas o tayo bilang isang bansa no sa mga diplomatic protest na ipinapadala natin sa China, no. Yan ay sa kabila ng kanilang mga agresibong aksyon, sa kabila ng patuloy nilang ginagawang pambubuli sa atin, sa ating mga barko, kahit na wala naman tayong ginagawa sa kanila para makapag-provoke, no. Dun sa mga sinasabi nilang provocation, di naman kasi totoo yun eh. Halimbawa na lang mga kapatid, tayo'y namimigay ng ayuda sa mga maliliit na mangingisda. Hindi provocation yun mga tol. Ginagawa natin yung ganong aktibidad hindi naman sa kanilang teritoryo. Sa loob naman yan ng exclusive economic zone natin. Ibig sabihin mga tol, sa mata ng international na batas, walang masama sa ginagawa natin. Saka humanitarian mission yun. Pero anong sukle o anong natatanggap natin mula sa kanila? Pagbangga, pangwa-water cannon, pangtataboy, di ba? So ang ginagawa ng Pilipinas, instead na gumante sa pamamagitan ng puwersa, ang ginagawa natin mga tol, diplomatic protest. At kasabay nun mga tol, tayo ay nakakatanggap pa ng iba't ibang uri ng mga propaganda mula rito sa China. Sabi nga rito sa report na ating panonoorin, hindi tumitigil ang Pilipinas sa paghahain ng diplomatic protest laban sa China kaugnay ng sigalot sa South China Sea. Mismong si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na ang sumasagot sa mga pahayag at propaganda ng China tungkol sa issue. Napakarami nilang propaganda mga tol. Napakarami nilang mga naratibo na pinapalabas nila. Pilipinas ang bully, Pilipinas ang nangaharas, Pilipinas ang gumagawa ng kaguluhan. 'Di ba? Sa atin kasi parang ang pulisiya natin dito peace through dialogue, 'di ba? Hindi pa natin kaya yung peace through strength kasi talagang malayo pa tayo doon sa antas na yon. At habang tayo papunta doon sa antas na yon, ang China naman patuloy din naman sa pag-develop ng kanilang lakas na lamangan na nga nila yung Amerika, 'di ba, pagdating sa naval force. So ito panoorin natin mula sa UNTV News mga tol. Manonood tayo ng report. Siyempre bilang Pilipino magbibigay tayo ng ating sariling reaksyon, komentaryo, opinion. Pwede niyo ako samahan, pwede kayo magbigay ng sarili ninyong comment sa ibaba mga kapatid, no? Meron na rin pala tayo sa Facebook. Meron tayo sa reaction, Showbaldiz reaction mga tol sa Facebook. Para sa mga may hilig mag-Facebook dyan, hanapin na lang ninyo Showbaldiz reaction. Alright, so bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Ito yung mga kaganapan sa West Philippine Sea. Ito nangyari to sa gilid mismo ng BRP Sierra Madre. Kung saan tayo binangga at isang sundalo natin ang naputulan ng daliri. Mga pangwa-water cannon ng China. Unsafe maneuvers are in clear violation of your obligation. Sa loob ng 9 na taon mula nang manalo ang Pilipinas sa kasong isinampa sa Permanent Court of Arbitration noong July 12, 2016, naghainan ng halos 600 protesta o diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China dahil Pero may Permanent Court of Arbitration pero iyan ay ang tawag ng China dyan mga tol ay piraso ng basurang papel. Piece of waste paper. Ibig sabihin yung Permanent Court of Arbitration na mismo ang nilalait nila dyan, hindi na Pilipinas. No, bali wala. Ano tawag dito? Permanent Court of Arbitration. Huyo kayo sa amin, no? Parang gano'n na lumalabas sa China, mga tol. Kasi piece of waste paper ang tawag nila dun sa hatol halos 600 protesta o diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China dahil sa patuloy nitong panghihimasok sa teritoryo ng bansa. Actually, sa 10 pa nga lang, masasabi na nating baliwala talaga ang diplomatic protest Eto 600 na mga tol. No? 600 na. Umaasa pa rin ba tayo na kikilalanin ng China yan? 600? Para naman tayo naglolokohan yan. Hindi gumamit ng pwersang militar ang China, sa halip ay maritime militia, Coast Guard vessels. Sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mahigit 300 ang protestang naihain ng Pilipinas. Oh, di ba? Naalala ninyo yung sinasabi ni VP Sara
No, oo nga pala no, mukhang hindi na talaga matutuloy yung impeachment complaint o yung impeachment trial kay VP Sara kasi naglabas na ng hatol ang Supreme Court mga tol na unconstitutional yung ginawang yung article of impeachment mga tol. Ang problema kasi niyan sila din eh. Sa sobrang gigil nilang mapabagsak yung Vice President mga tol, nilabag na nila kasi alam na rin nila yon mga tol, mga mambabatas yan eh. Ang sabi kasi, di ba, eto topic lang natin ng kaunti. Isang beses ka lang pwede magsampa ng kaso sa isang impeachable official sa loob ng 1 taon. Pero ang ginawa nila mga tol, 4 na ulit silang nagsampa ng impeachment complaint laban dito kay VP Sara. Tapos yung 3, yung ipang-4 pa, yun pa yung ipinasa nila sa Senado. So anong nangyari dun sa naunang 3? At yung pang-4, yun ang inakyat nila sa Senado. So yan ay nakita ng Supreme Court. So ano ngayon ang nangyari? O di ba? Sila rin mga tol ang gumawa ng problema nila. So wala nang impeachment. Diba? Supreme Court na yung humatol. Well anyway, balikan natin to. Naalala ninyo yung sinabi ni VP Sara? Yung nandoon siya sa dahig. Diba? Nagrereklamo siya tungkol dito saan mo gagamitin yung missile. Hindi na daw natin kailangan ng missile dahil meron na daw tayong 2016 arbitral ruling. Yun na lang daw yung i-push natin. Diba? Yun daw dapat ang ginagawa ng Pilipinas. Biruin nyo, dito nga sa airpot niya eh. Dito nga sa tatay niya, 300 na diplomatic protest na ang ginawa ng Pilipinas nung panahon ng kanyang airpot o ng dating Pangulong Duterte. Tropa pa nila ang China dyan pero wala rin naman nagawa eh. Ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mahigit 300 ang protestang naihain ng Pilipinas. O yan mahigit. Lagpas pa mga tol sa buong 6 na taon. Noong 2020, naghain ng protesta ang Pilipinas dahil sa pagkumpiska ng Chinese Coast Guard sa mga payaw o fish aggregating devices ng mga Pilipinong mangingisda sa Baho de Masinloc. Panahon pa ng pandemic yan. Samantala sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay mahigit 200 diplomatic protest na ang naihain ng bansa. Noong February 2023, kinwestiyon ng Pilipinas ang paggamit ng Chinese Coast Guard ng military laser at dangerous maneuvers laban sa Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal. Grabe. May 2024, nagprotesta rin ang Pilipinas sa pag-issue ng China ng 4 na buwang fishing moratorium sa South China Sea. At ng kasalukuyang taon, panibagong diplomatic protest ang inihain ng Pilipinas dahil sa presensya ng Chinese Coast Guard, militia at Navy sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Diba? Yun ang ginagawa nating sagot sa lahat ng mga ginagawa nilang pambubuli at panggigipit sa Pilipinas. Puro diplomatic protest. Diplomasya. Diba? Kaya nga sabi ko kanina, diba? Yun ata ang pulisiya talaga ng Pilipinas. Peace through dialogue. Kasi puro tayo diplomatic. Pero nakaka-600 mahigit na tayo mga tol eh. Diba? Kumbaga para kang naguhulog ng piso sa wishing well at umaasa kang matutupad yung kahilingan mo. Diba? Gusto mong makabili halimbawa ng bagong cellphone. Gusto mo makabili ng bagong cellphone, hindi mo napapansin, yung naihulog mo na pala dun sa wishing well, sapat na pambili ng bagong cellphone mo. Ang ginawa mo, umasa ka ng umasa wala naman nangyayari, di ba? So parang ganun ang ginagawa natin mga tol patuloy tayong nagsasagawa ng diplomatic protest. Well, totoo namang mahalaga yon para maipakita din natin sa mundo na hindi natin hangad ang kaguluhan, pero kailangan talaga nating back-upan yan ng lakas. Di ba? Hindi pwedeng walang lakas. Pero sa kabila ng napakaraming protesta na ibinato ng bansa, tila walang diplomasya ang gumagana sa China upang tumigil sa kanilang ginagawang aggression sa West Philippine Sea, Wala talaga. partikular sa mga lugar na may exclusive sovereign rights ang bansa. Tama. Nagbanta pa ang China sa Pilipinas na huwag magpasimula ng gulo. O kita mo, tayo pa daw nagpapasimula ng gulo, di ba? Samantala, patuloy naman ang pagbuelta ni Department of National Defense o DND Secretary Gilbert Teodoro laban sa propaganda campaign ng China. Naku po, eto lang mga tol sana kapag natapos na ang pagiging president ni BBM o ni Bongbong Marcos Jr., sana pag natapos na pagiging presidente ni PBBM, magkaroon pa rin ng posisyon. Eto si Secretary Gibo Teodoro.
mga tol. Ito para sa akin lang naman, hindi ko alam kung sang-ayon kayo o hindi. Hindi pa siya politika ngayon mga tol kasi hindi naman siya halal eh. No, siya ay public official, hindi siya elected ha. So hindi pa natin masasabing politiko siya o politika. Pero sana sa susunod magkaroon siya ng posisyon na may kinalaman pa rin sa ganitong bagay. Kasi parang sino pa ba ang pwedeng pumalit na ganito katikas, di ba? Kay Teodoro, walang ibang bansa sa ASEAN na nasa ilalim ng matinding mga aktibidad ng China kundi ang Pilipinas. Dagdag pa nito, nangunguna ang China sa paglabag sa international law. Tama. Valedictorian po sila sa hindi kasusunod ng rule of law. Yan yung mga ganyang mga mga tol, 'di ba? Yung mga ganyang klaseng natin, tagapaglingkod bayan, 'di ba? Sana maupo, kung pwede nga presidente na rin mga tol eh. Noong nakaraang buwan, pinalaga ni Teodoro ang tanong ng dalawang Chinese military officials sa ginanap na Shangri-La Dialogue sa Singapore. Isa sa mga tanong ay kung nadadaan sa dialogo ang ilang bansa sa ASEAN kaugnay ng sigalot sa China pagdating sa agawan sa teritoryo, bakit pagdating sa Pilipinas ay hindi ito nangyayari? Natanong din ang pagiging proxy ng Pilipinas ng Amerika, bagay na kapwa pinawalang saysay ng kalihim. Tama. The United States is selling more arms to this region and setting up more military bases in the Philippines. Are you concerned that a proxy war in Asia might be launched? To our Chinese interlocutors, I shall address you collectively. And thank you for the propaganda spills disguised as questions. Ganyan yung mga maaangas mga tol, matitikas na pwede maging leader ng Pilipinas. Kung talagang gusto natin maging malakas mga tol, hindi pwede lalambot-lambot. No? Ako lang kung ako tatanungin mga tol, sana kung sakali magkakaroon ng next election, walang Duterte, walang Marcos o kahit kamag-anak Romualdez na maupo pa. Kasi mga tol, alang gagawin niya mga yan, kundi gantihan lang ng mga Siyempre, hindi naman si PBBM na ang tatakbo nun. Siyempre, tapos na siya bilang presidente. Pero malay nyo, tumakbo si speaker, di ba? Isa pang hindi ko rin gusto kasi yun eh. It's ko lang naman, personal ko lang naman. Tapos kung si VP Sara naman ang tatakbo, at problema din yung mga tol, pro-China yun eh. Yari tayo dyan, no? Sana yung mga ganitong uri. Let us not forget that while we are members of ASEAN, we are sovereign countries, each with its own territorial integrity and sovereignty. And I am sure that if what China is doing to the Philippines is done to Malaysia or to any ASEAN country, you would see a different reaction. Dagdag pa ni Teodoro, marami pang gagawin ng China para sila mapagkakatiwalaan pagdating sa pakikipag-usap. Ang tanong, sapat nga ba ang diplomatic protest o kulang ito? Kulang! Nakaka 600 plus na tayo eh. Paano natin masasabing sapat, di ba? Nagsabi na palakasin ang international cooperation para matigil ang agresibong aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Dante Amento. Kailangan natin ng matinding deterrence. Lagi nga nating ine-example, di ba? Halimbawa, isang gusali na puno ng yaman. O pagpalagay na lang natin, bangko. Diba? Kung ang bangko, aalisan mo ng seguridad, CCTV, guard na may shotgun. Kung aalisin mo yan mga tol, nag-a-attract ka ng mga masasamang loob para pasukin ka. Diba? Wala, libre sila mga tol. Wala mga lang sa kanila, diba? Pero kung ang isang gusali, isang tawag dito, establishment, lalagyan mo ng seguridad. Merong CCTV, merong mga alarm na mag-a-alarm din doon sa mga nearby police station. Tapos merong mga guard na merong armas mga tol. Siyempre, yun ay pamigil sa mga masasamang loob na magtangka doon sa establishment na yun. Ganon din dito mga tol. Kung wala tayong gagawin, kundi pakiusapan lang itong China. Uy, China, galangin nyo naman yung batas. Uy, China, tigilan nyo naman kami. Wala mga tol, bubulihin lang tayo niyan. Kailangan meron tayong puwersa. Hindi para makipaggera. Minamasama kasi nung iba yun eh. Diba? Yung ibang mga Pinoy, ginagamit nila yung naratibo ng China na gagamitin lang natin yung missile sa paikipaglaban sa kanila. Diba? Yung naratibo ng China yun mga tol eh. May mga nagsasabi pa, saan mo gagamitin yung missile?
Di parang sinabi mo na rin sa mga bodyguard mo, saan mo gagamitin yung mga baril nyo? Di ba? Parang sinabi mo na rin sa mga guard ng mall, saan nyo gagamitin yung baril nyo? O kaya guard ng bangko, saan nyo gagamitin yung baril nyo? Wala naman ng loloob. Di ba? Ano yun eh? Pang-depensa yun eh. Panghanda yun if ever. Anyway mga tol, bilang mga Pilipino, ano masasabi nyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.